nandito na tayo sa pinakatuktok ng kwento at pahina ng aklat ng Marcos. Yung passion ng Panginoong Hesus ay nagsimula sa chapter 14. Nandito na tayo sa chapter 15. Chapter 16, yung pinakalas, hopefully sa October matatapos natin itong buong Book of Mark. So September last year hanggang October this year ay Lord willing matapos natin itong Book of Mark. So, yung passion ng Panginoong Hesus, ang ibig sabihin ay paghihirap niya ay nagsimula nung last chapter 14 at nandito na tayo ngayon sa pinakadulo, pinakatugatog na kanyang pagdurusa. It started with a betrayal at Gethsemane. Siya ay inaresto para sa trial at ngayon naman nakita natin sa binasa natin na siya ay pinako sa krus. Ang Panginoong Hesus ay hinamak, kinoronahan ng tinik, binugbog. At nakita natin ang ating Panginoon na hindi niya nga kayang buhatin yung krus niya. Kaya dito nakita natin sa verse 21 na kailangan pa niya ng tulong na kinuha ng mga gwardya si Simon of Cyrene. He even needed the help of another person to carry his cross. Siya ay pinako sa katabi ng mga kriminal. Ang mga sundalo ay nagsugal para sa mga damit niya. Yung mga nakakakita sa kanya ay hinamak siya. Maging yung mga punong pare ay hinamak siya. Maging yung mga kriminal na kasama niya ay hinamak siya. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, nagkaroon ng kadiliman. At nung alas 3 na ng hapon, si Jesus ay umiyak sa kanyang Diyos. Si Jesus ay umiyak sa kanyang Ama. At maging nung mamamatay na yung Panginoong Hesus, hindi pa rin siya maintindihan ng mga tao. Nung sinabi niya, Iloy, Iloy, lema sabachthani, sabi pa nung iba, tinatawag niya si Elijah. Isipin niyo yun, until his last breath, hindi pa rin siya naintindihan ng tao. Until his dying breath, yung mga makasalanang tao, hindi maintindihan si Jesus. They cannot understand the Lord Jesus. And then, He died. Imagine such gruesome death. Anong klaseng kamatayan ito? Kamatayang iniwan ng mga nagpapakilalang alagad niya. Kamatayan na hinamak ng mga religious leaders. Kamatayan na hinamak maging ng mga unang sumisigaw ng Hosanna sa sermon ni Pastor Erdy. Kamatayan kung saan walang liwanag. Pero pagkatapos ng kamatayan ng Panginoong Hesus, napunit yung kurtina, verse 38. At merong isang senturyon, isang sundalo na naniwala, at maraming mga kababaihan ang nakakita sa kanya. Pero sa lahat ng mga narratives na to, lahat ng mga pagpapakilala ni Marcos sa atin, ano nga ba ang point ng lahat ng ito? Ito yung pinaka-peak ng story ni Mark. Alam natin yung kwento ni Mark ay fast-paced, tuloy-tuloy, napakabilis. Hindi ito katulad ng ibang mga gospel narratives na pinakilala pa yung mga teachings ng Panginoong Hesus. Dito wala tayong makikita na Sermon on the Mount. Dito wala tayong makikita nung mga ibang mga teachings ng Panginoong Hesus na makikita natin sa Matthew, na makikita natin sa John. Napakabilis ng pag-andar ng storya at pinabilis ito ni Marcos para mismo dito sa tugatog. Pinakapunto niya na ipapakilala niya sa atin yung passion narrative. Kaya yung mga scholars, sinabi nilang Book of Mark daw, it is a passion narrative with an extended introduction. Halos 1/3 ng buong Book of Mark ay tungkol sa paghihirap ni Jesus. I-compare natin yan sa ibang mga Gospels, mas marami yung turo, mas marami yung mga ibang mga teachings. Dito, halos 1/3 ng buong book niya ay tungkol sa paghihirap at pagdurusa ni Jesus. In-emphasize ni Mark yung kamatayan ni Jesus para deliberately ipakita na ito yung climax ng kanyang kwento. Para sa mga Hudyo, ang pagpapako sa krus, ang pinakamasakit, pinaka-torturous, pinaka-nakakahiya na klase ng pagkamatay. Madalas naririnig ko dati, kino-compare yung
crucifixion sa death penalty natin ngayon. Yung death penalty before, yung silya electrica, lethal injection, it cannot be compared to the cross because the cross is a public spectacle. Ang krus ay hindi nasa pribadong lugar kung saan papatayin yung isang kriminal. Ito ay isang publikong event. Nakikita ng lahat, pinapakita sa lahat yung kamatayan at pagpaparusa sa isang nakapako sa krus. They suffer the loss of all dignity. Ibinababa sila sa lahat ng uri ng dignidad na meron sila. Within the Jewish context, ang crucifixion is a curse. Ito'y isang sumpa. Galatians chapter 3 verse 13, anyone hung on a tree is under God's curse. Alam natin tinatawag ang krus na puno, hung on a tree. So you can imagine ang mga nakakakita sa Panginoong Jesus na umiiling-iling sa disbelief nila na merong isang nagpapakilalang Mesiya ay mako-crucify. They cannot imagine that. Isang tagapagligtas, isang Mesiyas, isang deliverer, tapos sinumpa. Sinumpang tagapagligtas. Ililigtas niya tayo pero siya sinumpa siya. They cannot imagine such sin. Pero ano nga bang real purpose nitong kahiyahiyang krus? We already know that in Mark 10:45. Ang sinabi sa Mark 10:45, this is how we interpret the cross. Anong sinabi sa Mark 10:45? For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Yung pagbibigay niya ng buhay ay paglilingkod. Yung pagbibigay niya ng buhay ay isang kapalit para sa buhay ng marami. Kabayaran para sa buhay ng marami. Kaya makikita natin dito na na-fulfill niya yung lahat ng mga prophecies ng Old Testament para magkaroon ng pag-asa ng pakikipagkasundo sa harapan ng Panginoon. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. Ang ebanghelyo'y dumating sa atin mula sa nakakakilabot na karanasan sa krus na siya ring katuparan ng sinaunang kasulatan. The gospel comes from the disturbing horrors of the cross, which fulfilled the scriptures of old. Naalala niyo yung kasama ni Joseph the Dreamer sa kulungan sa Egypt. Merong isang cupbearer, tapos merong isang baker. Yung dalawang taong yun pinarusahan ng Pharaoh. Tapos na naginip sila pareho. Ininterpret ni Joseph the Dreamer yung kanilang mga panaginip. Yung isa sa kanila, yung baker, ang interpretation ng panaginip niya ay mamamatay. Yung cupbearer, ang interpretation ng panaginip niya, siya ay ibabalik sa posisyon at mabubuhay. So meron silang mga panaginip na kanya-kanya na ininterpret, na fulfill yung kanilang mga panaginip at isa'y kamatayan at isa'y buhay. Ganun ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay propesiya ng lumang tipan. At nung natupad ito sa bagong tipan, ito'y kamatayan at ito'y buhay. Pero ito'y kamatayan kay Jesus para ito'y maging buhay sa atin. Nung na-fulfill yung gospel, yung nangyari, yung krus, buhay sa atin yun. That is life for us. Ang prophecy ng New Testament, natupad iyon para tayo'y mabuhay. Pero yung prophecy ng New Testament ay natupad para siya'y mamatay. Those Old Testament prophecies meant death for the Lord Jesus. But those prophecies of the Old Testament are meant for our life. Kaya maalala natin ang krus. Una, ito'y katuparan ng mga propesiya. Mabuting balita sa atin iyon, pero yun ay
masamang balita sa Panginoong Hesukristo. Kaya tunghayan natin, una, ito'y fulfillment of the prophecies. Ito'y kaganapan ng mga hinulaan. At pangalawa, the dread of the experience, ang nakakatakot na karanasan. So una, the fulfillment of prophecies. Overall, kasi may pagtatalo pa rin dito kung gaano karaming prophecies ng Old Testament ang natupad sa krus ng Panginoong Jesus or sa ministry ng Panginoong Jesus. Pero yung conservative consensus ay around 300. Sipin yun, 300 propesiya sa lumang tipan ang natupad sa kapanganakan hanggang sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo. And around 20 hanggang 25 na mga prophecies sa Old Testament ang na-fulfill na kinote ni Mark. Nangyari of Mark. At yung final events ng buhay ni Jesus dito sa 14:15, merong 4 na quotations tayong makikita. Una, yung sa Mark 14:27, kinote niya yung Zechariah 13 verse 7, yung sinabi ni Jesus, strike the shepherd and scatter the sheep. So, na-fulfill iyon. Galing yun ng Zechariah, na-fulfill kay Jesus. Nung hinuli siya, yung mga disipulo niya ay nagkalasan. Sa Mark 15:28, nasa passage na natin, Isaiah 53 verse 12 ang na-fulfill. He was counted among transgressors. Yung pinako siya sa krus, kasama niya ang mga robbers. Kasama niya na ipinako ay mga magnanakaw. Yung Psalm 22 verse 7 to 8, na-fulfill yan sa Mark 15 verse 29 to 32. Siya ay nire-ridicule. Siya ay hinahamak. Dami ng hamak sa kanya. Hinamak na siya ng sundalo, hinamak siya ng nakakita, hinamak siya ng mga punong pari. Katabi niya, hinamak pa rin siya. Maging yung mga kriminal na kasama niya ay hinamak siya. Na-fulfill din yan sa Mark 15. Yung Psalm chapter 22 verse 1, Eloi, Eloi, lema sabachthani. My God, why have you forsaken me? Galing yan sa Psalm 22 verse 1. Kaya gusto ko makita natin dito na lahat ng mga Old Testament predictions na yon, ang central ay yung krus ng Panginoong Jesus. When we talk about prophecies, when we talk about Old Testament na mga hula, yung mga mangyayari sa hinaharap, yung sentro ng lahat ng propesiya sa Biblia ay ang kaligtasan galing sa Kalbaryo. It's about the Lord Jesus Christ. Kaya maging maingat tayo dahil sa mga ideya na yung mga prophecies pero si Jesus ay hindi kasama doon. Mag-take heed of prophecies where the Lord Jesus is peripheral. May mga hula, may mga prophecies, may mga predictions na ginagawa yung mga tao even during time at maging sa time natin ngayon, pero walang kinalaman kay Jesus. Prophecy daw, pero walang salvation. Prophecy daw, pero walang gospel. Prophecy daw, pero walang kaligtasan. Sa Bible, yung pinaka-point ng lahat ng prophecies ay si Jesus. Lahat ng prophecies, ang peak, ang climax, ang fulfillment ay si Jesus. Mag-ingat tayo sa mga ganong klase ng mga nagbabanggit o nagpapakilalang propesiya. Noong 2009, alam nyo ba na si Cindy Jacobs, isang napapakilalang prophet, nag-prophesy siya na mananalo daw si Eddie Villanueva noong 2010 presidential elections. Hindi ko na babanggitin yung buong quotation, pero sabi niya, mananalo siya. Pinrophesy, kinausap daw siya ng Diyos. I would get a small quote lang. Sabi niya, God is calling you, si Villanueva, to go from the priestly anointing to the kingly anointing. Nag-iyakan sila. Pero natalo siya. Hindi siya nanalo. Ganon din, yung iba sa inyo ay nakakaranas before ng mga self-proclaimed prophets na sinasabi sa inyo kung ano yung hinaharap nyo. Sinasabi, ganito magiging future mo, ito yung magiging trabaho mo, ito yung magiging linya mo, ito yung magiging direction mo. Where's the Lord Jesus?
Even there are some people na preoccupied sa mga prophecies na supernatural. Where is the Lord Jesus? There. Dahil dito sa buong kasulatan, yung lumang tipan, it's all about the preoccupation and anticipation of the coming Messiah. Si Jesus ang main figure ng lahat ng prophecies. Siya yung main man. Siya yung main fulfillment ng lahat ng prophecies. Kailan unang pinrophesy si Jesus? Saan sa Bible pinakaunang pinrophesy ang Panginoong Jesus? Saan? Genesis 3:15. Pagbagsak pa lang ng tao sa kasalanan, pag-fall pa lang ni Adam at Eve, pinrophesy na. Ano? Kung ano-ano? Hindi. Ang Panginoong Jesus. The seed of the woman, ang anak ng babae. And even Moses wrote about the Lord Jesus, ang unang 5 books ng Old Testament. Sabi ni Jesus, Moses wrote about me. Pag sinabi nilang Moses sa New Testament, they are talking about the Pentateuch. They're talking about the first 5 books of the Bible. Sabi niya, itong first 5 books, it's all about the Lord Jesus Christ. Of course, alam naman natin na sa Bible, meron talagang mga figures na pinrophesy tungkol sa Israel at tungkol sa ibang mga bagay. We agree with that. Pero alam natin, lahat ng ibang mga prophecies may kinalaman kay Jesus. Even si John the Baptist, he was prophesied sa Malakay. Hinulaan sa Malakay na may darating na maghahanda ng daan ng Panginoon. Pero yung prophecy na yon ay may kinalaman pa rin kay Jesus. Kaya siya hinulaan dahil siya yung maghahanda ng daan ni Jesus. The prophecies of the Bible are not Christless. Ang mga propesiya ng Biblia ay hindi walang Kristo. It's either they're about Jesus or they're about something that is related and pointing us to the Lord Jesus Christ. Kaya tayo mga mananampalataya, maniwala tayo sa pangako ng Ebanghelyo dahil natupad na ang mga prediksyon na nagpapatunay na mapagkakatiwalaan ang Diyos sa bagong tipang krus. Since those predictions are proven trustworthy in the New Testament cross, believe the promises of the gospel. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Bakit tayo merong ikasyam na utos? Bakit sinabi sa 9th commandment, you shall not bear false witness? Dahil ang Diyos ay hindi bumabali ng pangako. Dahil ang Diyos ay hindi nagsasabi ng mali. Dahil ang Diyos ay punong-puno ng katotohanan. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. And some of us may have trust issues. Some of us may have issues pagdating sa usapin ng pagtitiwala dahil sa maraming broken promises in this broken world. I believe that must be addressed. Hindi pwedeng palaging ganon. But remember that God is not man. Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay hindi katulad natin na may mga panahon ng buhay natin na hindi tayo mapagkakatiwalaan. God is trustworthy. Siya ay mapagkakatiwalaan at kapag nagsalita ang Diyos, mangyayari yon. Kapag sinabi niya, totoo yon. Kapag lumabas iyon sa bibig niya, sa pahina ng kasulatan, that will certainly happen. Romans chapter 3, verse 4, let God be true, though everyone a liar. Say, God is true, though every man is a liar. Lahat man tayo ay mabansagan na sinungaling. Lahat man tayo ay mabansagang hindi katiwa-tiwala. Lahat man tayo ay makilala na nagsisinungaling, ang Diyos ay hindi. God is not.
His predictions proved it. The fulfillment in the Lord Jesus has proven this. Kung anong pinangako ng Diyos sa lumang tipan, sa lumang kasulatan, na ang babae ay manganganak at magkakaroon ng isang binhi na babasag sa ulo ng dragon. Pero ano nga ba yung itsura ng fulfillment na yon? So pumunta tayo sa ikalawa, the dread of the experience. Hindi na natin may isa-isa lahat ng naranasan ni Jesus dito. It would take many hours para pag-usapan natin yung lahat ng naranasan ng Panginoong Jesus. But I want you to look dun sa dalawang alak na inoffer kay Jesus. Merong dalawang alak na inoffer kay Jesus habang siya ay nasa krus. Sa verse 23, inoffer sa kanya yung wine mixed with myrrh. Verse 23. At iyon ay tinanggihan ni Jesus. Hindi niya ininom. At sa verse 36, may inoffer sa kanya na wine vinegar. Sa verse 36, yun ay ininom ng Panginoong Jesus. Now, very important yung dalawang alak na yon na inoffer kay Jesus. Dalawang alak, inoffer, yung isa hindi ininom, yung isa ay ininom. Yung unang inoffer kay Jesus, yung mixed with myrrh, nasa verse 23, yun ay ibinibigay sa mga pinapako sa krus bilang, pwede natin sabihin, painkiller. Pwede natin sabihin parang anesthesia. Yun ay designed para hindi niya masyado maramdaman yung full blow ng paghihirap sa krus. At binibigay iyon para ma-endure yung cross without the full consciousness nung sakit nun. And you know what? Jesus refused. Tinanggihan ni Jesus. Pwede nang sabihin na ito ay anesthetic. Sa panahon, hindi ganun yan sa panahon lang natin. Anesthetic, painkiller. Binibigay yun sa mga kriminal para somehow, hindi nila maranasan yung buo. So, tinanggihan yon ng Panginoong Jesus. Yung pangalawa, sa verse 36, yun ay sour wine, wine vinegar. Ito ay binibigay sa kanila para ma-refresh sila. Ito ay normal na inumin ng mga sundalo rin. Ang ininom ng sundalo ay wine vinegar. This is for refreshment. Pero, pinapainom yun doon sa mga nasa krus para tumagal sila. Mare-refresh ka, hindi tatagal yung buhay mo. And ang effect nito, it will prolong their pain. Hindi agad sila mamatay. Kasi nakainom sila, nare-refresh sila. Medyo madudugtungan yung kaya nilang tiisin. It will prolong the pain. And this wine Jesus drank. Yung ibang mga kriminal, ang gagawin nila, iinumin nila yung una at hindi nila iinumin yung pangalawa. Sa mga normal na ipapako sa krus, iinumin nila yung painkiller, iinumin nila yung anesthetic, at hindi nila iinumin yung isa. Para ang maging kamatayan nila ay somehow, hindi natin masasabing hindi na masakit, pero mas bearable dun sa full pain ng cross. Hindi nila inumin yung pangalawa, pero inumin nila yung una. To ease their torment and not to prolong their horrific pain. But the Lord Jesus did the opposite. Ang Panginoong Jesus, hindi niya ininom yung makakapigil sa pagkaranas niya ng buong sakit ng Kalbaryo, at ininom niya pa yung pangalawa para maranasan niya ng buo, humaba yung karanasan niya. Jesus did not take the shortcut for our redemption. Imagine, lahat ng rejection, tinanggihan siya.
mockery, physical pain, at ang pinakamalala sa lahat na naranasan ni Jesus, iniwan siya ng Ama. And He prolonged that. Hindi siya kumuha ng kahit katiting na comfort. Hindi niya kinuha. In-offer na, nasa pipig niya na, ayan na. Hindi niya kinuha, no, I will do this. I will drink the full cup of the wrath of God. Wala siyang patak na tinira sa galit ng Diyos. Ang lahat ng nararapat sa atin ay ininom niya, buong buo. The Lord Jesus is conscious. Nilunok ni Jesus ang bawat patak ng puot ng krus na nararapat para sa makasalanan. He was conscious. Alam niya yung ginagawa niya. And He partook every drop of dread of the crucifixion which sinners deserve. Kaya yun yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 5 verse 21. Sinabi doon, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Tayo'y tinuturing ng Diyos na matuwid dahil tinuring siyang makasalanan. Tinuturing tayo na walang sala dahil siya yung umako ng lahat, bawat patak ng kasalanan natin. Matapang na sinuong ng Panginoong Hesus ang krus kahit natatakot siya para sa kasalanang hindi naman siya yung gumawa. Jesus drank all of what your sins deserve. That's why we should respond with fear and gladness. Kaya ang hamon sa atin dito ay you should appreciate the substitutionary nature of the atonement by faith. Pag binabalikan mo yung krus, kailangan ma-appreciate mo, ma-recognize mo, manalig ka na yung nasa krus ay paghalili. Yun ay paghalili. Na tayo dapat yun. Pero siya yung umako. Naniniwala ka ba na dapat makulong si Kibuloy? Naniniwala ka ba? Now, naniniwala ka ba na ikaw ay dapat ipako sa krus? Do you also believe that you deserve much, much worse? Naniniwala ka ba na dapat kang ipako sa krus? Naniniwala ka ba na you deserve something better than the cross? Naniniwala ka ba na ikaw yung dapat tanggihan? Ikaw yung dapat hamakin? Ikaw yung dapat murahin. Ikaw yung dapat iwan ng Ama. Do you believe that what you deserve is to be forsaken by the Father? Nananalig ka ba sa katotohanan na ikaw dapat ang iwan ng Ama sa walang hanggan? Iiwanan ka niya, walang hanggan. Do you heartily believe that? Naniniwala ka ba na ikaw dapat yung mag-suffer ng galit niya? Karapat dapat ba si Jesus na ipako sa krus? Karapat dapat ka bang ipako sa krus? Never forget this. Never forget this. Bilang mga makasalanan, we do not deserve a good life. We do not deserve a good life. We deserve a living nightmare. Ang karapat dapat sa atin ay ang puot niya. What we deserve is the pure wrath of God without anesthesia. Sabi nga ni Bodie Bockham, sa isang preaching niya, sabi niya, ano daw ang tamang tugon mo pag tinanong ka ng kamusta?
Sabi ni Bodhi Bocam, ito daw yung tamang tugon ng mga Kristiyano, better than I deserve. Ang tamang tugon sa kamusta, mas maigi kaysa sa kung ano yung nararapat sa akin. Mas maigi pa to kaysa kung ano yung karapat dapat sa akin. Tapos si John Piper naman, sabi niya, any day that I am not in hell is a good day. Bawat araw na wala ako sa impyerno, that is a good day. Imagine yourself na ikaw ang nasa krus. Ikaw yung nandun, imbis na si Kristo. Imagine, pangalan mo yung nasa narrative. Imagine, ikaw yung nandito sa Mark 15, na nakalagay doon, and Joseph said, my God, why have you forsaken me? Imagine it is you na nandoon and you breathe your last. Because that's what we're supposed to be. Ang katotohanan, mga kaibigan, ikaw at ako yung dapat na nandun, hindi si Jesus. Ikaw ang dapat na nasa krus. Ako yung dapat na nasa krus. Ang karapat-dapat sa atin ay itapon tayo sa walang hanggang kadiliman magpakailanman. Matthew chapter 7 verse 23. Ito yung dapat sa atin. Matthew 7:23. I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Sa totoo lang yan dapat yung verse natin. Yan yung karapat-dapat sa atin. What we deserve is not to be beside the cross of Jesus. What we deserve is to be in that middle cross. Tayo may kasamang iba. Hindi tayong kasama niya. Tayo dapat yung nasa pwesto niya. Pero mabuting balita, humalili siya. Hindi ikaw yung nandun. Si Jesus yung nandun. Siya yung pinako. Siya yung nakaranas ng buong puot ng Diyos. Siya yung uminom ng bawat patak ng galit sa kopa ng Diyos. At ito yung mabuting balita, Jesus drank all of it. Nawala ng galit ng Diyos na para sa mga mananampalataya. If you are a believer, God is not angry at you. Kung ikaw ay mananampalataya, wala nang galit ng Diyos na natitira sa iyo. Alam mo kung bakit? Ininom na ni Jesus lahat. Wala nang natitirang galit ang Diyos para sa iyo. Mabuting balita. Kahit ano yung ginawa natin sa buhay natin, wala nang galit yung Diyos sa atin. Ang natitira ay pag-ibig, awa, biyaya, kabutihan, pagyakap. Yan ang natitira sa mananampalataya. Imagine that. Why? Because Jesus drank it all. Ito yung mabuting balita. Kinuha niya yung pwesto na dapat ay sa atin. Pinalitan niya yung pwesto natin. At ang binigay niya ay ang pwesto ng pagiging anak. Ang ibinigay niya sa atin ay pwesto ng pagiging minamahal. Ang binigay niya sa atin ay pwesto ng pagiging matuwid. That is the gospel. Kaya para sa atin, na mga feeling natin tayo righteous, feeling natin tayo matuwid, sana pag tinignan mo yung krus, makonvict ka. Kasi ikaw yung dapat na nandun. At kung ikaw naman ay basag sa iyong mga kasalanan, ikaw naman ay namumuhi sa iyong kasalanan, pag tinignan mo ang krus, sana makomfort ka. Dahil humalili si Jesus para sa iyo. Si Hudson Taylor ay isang missionary sa China. For all of his life, since na-convert siya bilang Kristiyano, binigay niya yung buhay niya para mag-missions dito sa isang bansa na ito from 1866 hanggang 1905. Imagine this man, binigay niya yung buong buhay niya sa paglilingkod para sa pagsulong ng ebanghelyo. Pati pamilya, nagkasakit-sakit na. May persecution pa sila. Ang dami nilang mga kinakaharap. Para saan? Para sa ebanghelyo. Pero
Pakinggan niyo yung sinabi niya. Sabi niya, the finished work of Christ is not the starting point of the Christian life. It is the source of the Christian life. We are to rest in the completeness of the atoning work. Sipin nyo, isang tao, binigay niya yung buhay niya sa ministeryo, binigay niya yung buhay niya para ipalaganap ang pangalan ni Jesus, iniwan niya ang lahat ng conveniences niya, iniwan niya lahat ng advantages niya sa England. Pero ang pagtitiwala niya ay hindi sa ginawa niya. Ang pagtitiwala niya ay sa ginawa ni Jesus. Ang kasiyahan niya ay hindi, marami na ako nagawa. Ang pag-asa niya ay mayroong namatay na kahalili niya. Ang pag-asa niya ay sa kumpletong tapos na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ang pag-asa niya ay hindi sa tagal ng ginawa niya, sakripisyong ginugol niya, pawis na pumatak sa kanya, mga dugo na dumanak sa kanya. Ang pagtitiwala niya ay sa trabaho ng iba. Ang pagtitiwala niya ay na kay Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya siya tumagal. At yun yung pinapasa niya. Hindi na alis yung mata niya sa krus na yun. This is my hope. This is my confidence. This is my trust. Si Jesus na pinako sa krus. Now, Christian, ibigay mo ang buhay mo kay Jesus. Ibigay mo ang buong buhay mo kay Jesus. Ibigay mo ang buong buhay mo, serbisyo sa Kanya. Gugulin mo ang lahat ng lakas mo, panahon mo na natitira, bawat lakas na meron ka, ibigay mo. Yes, pero ang pagtitiwala mo ay huwag mong ilagak sa sarili mo. Ang pagtitiwala mo at ang pag-asa mo ay nandun, nakapako pa rin sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Trust in the life Christ gave for you. Let your faith be preoccupied with His sacrifice, not your sacrifice. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa krus ng Panginoong Jesus. Kung wala ang krus, nananatili kami sa kasalanan. Kung wala ang krus, walang silbi ang lahat ng ginagawa namin. Kung wala ang krus, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Pero salamat sa iyo, Ama, dahil may humalili para sa amin. Para sa makasalanang tulad namin, O Diyos. Pinupuri at nagpupugay kami sa dakila mong pangalan dahil kung tutusin, hindi sapat ang lahat ng pwede namin gawin. Hindi namin kayang bayaran ang sarili naming kasalanan. Hindi namin kayang tumbasan ang nararapat para sa amin. Kaya salamat sa iyo, Diyos, because you have sent your Son for us. You have sent your Son to be our righteousness, our joy, our hope, our glory. Papuri sa iyo aming Diyos sa pangalan ng ipinakong Jesus. Amen.